Siyempre, nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. At alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Maayos naman po yung base po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. Sorry. Sir, hingi lang din ako ng more details on the fellowship dinner yesterday sa Palace. Ilan po ang mga umattend na congressmen? More or less, mga 200? Mga 200, around Opo. 200. And then may mga senador din po ba? Ano Wala. pa po yung no senators? Mga kong lang. And then sabi ninyo parang kabaligtaran yung nangyari dun sa Opo. mga nababasa ninyo online. Ano po in particular yung mga yun? Sige, kasi baka marami pang magtatanong tungkol dun. So, dumating kami alas 6, tapos nag-sitting na kami. Dumating po si Presidente, mga after 30 minutes. Nag-welcome remarks po ang ating speaker. Prinisinta po natin yung resolution of support. Nag-acceptance po yung Presidente. At syempre, he was very touched. At saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Pagkatapos po nung dinner na, nag-dinner kami, 30-40 minutes. Gusto niyo malaman yung menu? Yung timing lang, sir, parang after ma-file yung 2 impeachment complaints dito sa House. Hindi, normal yun na ganun talaga yung iisipin. Pero halos 2 taon na po na tinatry namin na magkaroon ng small get-together. Hindi lang sa Christmas. Actually, nung first year ko, meron po kaming ganun din. May small gathering kami. Pero nung sumunod na taon, wala po. Kasi nga, medyo sobrang busy po. At least nakasingit po ng schedule ngayon. Pero hindi nga po napag-usapan yung politika eh. More on ng nasabi ng ating Pangulo. Kung ano yung mga trabaho na ginagawa ng legislative, ng eksekutibo, magtrabaho lang tayo. Basically, umikot pa rin po dun sa statement, sa speech niya na binigay. Walang reiteration ng text message supposedly na Wala po. pinadala. Wala. Okay, and then ano yung status na, sir, ng impeachment complaint so far? If you would know kung na-refer na po or na-i-transmit na sa Office of the Speaker and your thoughts on the impeachment complaints filed so far, betrayal of public trust, and dun sa impeachment complaint filed by the Makabayan Bloc, parang mostly based on the yung mga napag-usapan sa hearings ng House. Confidential funds. Yes, opo. Hindi ko pa po nabasa actually kasi nga medyo galaw-galaw dito sa House eh. Pero nothing against mga final nila na impeachment. Karapatan po nila 'yon. Dapat nilang gawin 'yon kung gusto nilang gawin, if they see it fit na they will file the impeachment. Pero yung status niya po hindi ko Sorry. Hindi ko pa po alam yung status niya. Basta na-receive na po siya ng Office of the Secretary General. So, abangan po natin. Meron pa tayong 2 linggo dito sa House. So, yung impeachment na final po na hindi ko pa po talaga nabasa. Actually, based lang po sa mga report nyo pag nakikita ko sa Twitter. Ang hirap pag hindi mo tinitignan yung nagtatanong sa'yo. Parang may mali eh. Sir, just going back dun sa mga napag-usapan dun sa fellowship, hindi rin na-tackle yung mga Quadcom hearing, mga hearing ng House on the OVP funds, and sa pag-decision niyo po sa impeachment complaint in the future, if ever, i-consider niyo po ba yung thoughts ng mga religious groups po? Ang sinabi po ng Pangulo is hindi na nga daw po nanonood ng tao ng Netflix. So pati daw siya, napapanood niya na rin po yung ginagawa namin. Hanggang dun lang po yung nasabi niya tungkol dun sa Sabi ko nga po, nothing too political, nothing too specific po, yung sa dinner. Ang hirap talaga. Pwede bang sa susunod dito kay lahat? Para mas maganda yung natin. Thank you. Yung alin? Thoughts ng religious groups, will it be part of your consideration? Oo naman po, lahat naman po ng sektor. Kasi nga po, as a legislator, syempre po, pag policy-driven kayo, legislative ang trabaho nyo, you will consider po lahat ng boses ng lahat ng sektor. Not only the religious sector, syempre yung business sector, yung urban poor, halos lahat po yan, tatamaan po yan. Pero, again, at the end of the day, kailangan po may consensus kasi nga po, iisa po ang
iisa po ang goal naman natin dito sa House of Representatives, syempre, ituloy po yung ating mga ginagawang trabaho. At again, yung consensus din po ng lahat, importante rin po yun. Not only the congressmen and women, but all of the sectors, not only religious sectors. Thank you. Big Sumintok from Net 25. Kung I need to ask this question as follow-up doon kay Vivian regarding doon sa opinion ng religious group. Sir, being with the majority, naglabas nga ng statement ng INC na in full support doon sa posisyon ni PBBM regarding doon sa impeachment na dapat ang atupagin ay yung mga mahalagang problema ng ating bayan sa halip na impeachment. So ano po ang reaction po ninyo with regards to that statement of INC? Sabi mo nga kanina, Kuya Vic, no, may ilalabas na official statement po yung mga kapatid po natin sa iglesia. Siguro maganda rin po na mabasa rin yung magiging official statement nila. Kasi yung mga napanood ko po nasa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, hindi, medyo klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre, nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. At alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Wala naman po yatang religious sector ang gagawa po ng rally na sa hindi po ikakaganda ng ating estado ngayon. So, nirerespeto po natin yan. But again, hihintayin din po natin yung official statement kasi sabi nyo nga po baka mas maganda na mabasa po ng kompleto. But again, maayos naman po yung base po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. So, makaka-affect, may bearing ba yon doon sa nakasampang impeachment? Yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, maari silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Okay, thank you. Thank you, Vic. Billy Vegas from Abante and Politico. You're recognized. Kung magandang tanghali po. Magandang tanghali. Hingi lang po ng reaction doon sa sinabi ni Senate President Cheese na doon sa mga kasama niya, ang appeal niya wag na mag-public statement regarding doon sa impeachment kasi daw sila yung magiging judge kung papasa sa House. Tama po 'yun. Actually, nakikiisa po tayo sa statement ni Senate President Cheese, no. Kasi wala naman pong judge na sasabihin niya na pabor siya o hindi pabor sa ganitong kaso. Kahit 10 judiciary kayo pumunta, wala pong judge na pupunta sa social media o sa live sa live na o kaya man lang sa publication na sasabihin niya na hindi ako pabor sa ganito, hindi ako pabor sa impeachment, pabor ako sa impeachment. Wala pong gumagawa nun. So kaya nga po nagbigay po ng word of caution si Senate President. At tama naman po. 'Yun naman po dapat ang gawin na if ever it reaches the Senate. Hingi na lang din po ng reaction sa sinabi po ni VP Sara. Ang sabi po niya, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahal at pagbibigay, forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao, pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin na yan ang mensahe at ang diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad, sabi niya po. Siya po siguro yun. Pero kung ako nasa lugar niya, siguro, broad po kasi ang pagpapatawad. So, ang pinakauna ko pong gagawin, papatawarin ko muna yung sarili ko bago ako magpatawad ng ibang tao. Kasi pag napatawad mo na sarili mo sa mga pagkakasala mo o kung ano man nagawa mo masama, yan lang po yung panahon na makakapatawad ka na ng mga ibang tao. So, unahin po muna ang sarili para at least po makapatawad po tayo ng ibang tao. Merry Christmas.
Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jen Castillo, we were not born yesterday. Thank you so much INC, you saved a lot of Filipinos. Pahayag naman ni Vilma Anareses, tara na po. We are preparing. And proud INC member, hangad lang po namin ay ang kapayapaan ng ating bansa. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Clea Mendoza. Maganda din yan sa mga DDS supporters, dahil ayaw namin ng impeachment at isang malaking tulong ang INC para di matuloy ang balak nila. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.